Nais kong ibigay sa inyo ang isang mensahe na tulad na lagi kong sinasabi kapag may mga bagong pasok, na sa pagpasok nilang ito ay maraming pagsubok na darating sa kanilang buhay. Maaaring ang manira sa kanila o manghusga sa kanila ay kapwa pa nila pamilya, nanay nila, tatay nila, kapatid nila. Pero alam ko na kung alam mo ang iyong pinaglalaban, ikaw ay hindi susuko. Kung alam mo ang iyong pinaglalaban, alam mo kung ano yung pinasukan, ikaw ay hindi susuko. Yung mga ibang fraternity nga dyan hindi na lang natin papangalanan. Kahit na ang kanilang samahan halos gabi-gabi ang pinapasok ay basag ulo, hanggang ngayon nandiyan dyan sila. Die hard sila. Dito pa kaya sa atin na ang ating iniisip palagi yung kapakanan ng ating inambayan. Ang lagi nating pinag-uusapan yung mga kabutihan na dapat nating magawa sa harap ng ating mga kapatid, kasama man natin o hindi dito sa ating grupo. So bilang inyong National Supreme Commander, nananawagan ako sa ating mga regional hanggang sa provincial commander na sana lagi niyong paalaalaanan ng inyong lagi niyong ipaalaala sa inyong mga nasasakupan na ang ating grupo ay isang grupong walang ibang hangarin kundi mapabuti ang ating inambayan. So paano natin malulusutan yung mga pagsubok na darating sa atin? Kasi hindi maiwasan mga kapatid. Meron nga akong narinig o nalaman na ilan sa ating mga kapatid, simula nang siya ay pumasok sa ating samahan, ay lagi na siyang nakakaranas ng mga sabihin na natin mga salita na mula sa kanyang ina o ama na masasakit. Ngayon palibhasa kasi hindi naman natin kasama sa grupo ang nanay at tatay niya, ang turing sa kanya ay para siyang nakapasok sa isang grupo na kung saan mahahalin tulad sa ibang grupo na walang ginagawang mabuti. Ngayon kapatid, alam ko sa isip mo, sa puso mo, alam mo ang tinatahak mo. Alam mo kapatid, dito nga lang sa atin siguro ang merong tinatawag na Sermon of Supreme. Tumingin ka sa ibang grupo, pagkatapos nilang sumali, wala na. Magkikita lang sila monthly dues. Magkikita lang sila kapag mayroong mga meeting, mayroong mga event. Pero dito sa ating kapatid, patuloy nating pinapaalahanan ang ating mga kapatid upang sila ay hindi maligaw ng landas. Tayo po ay hindi isang reliyon. Ngunit kahit na tayo hindi isang reliyon, patuloy po kayong pinapangaralan ng iyong lingkod, Epifanio Labrador, bilang isang National Supreme, para tayo ay magpatuloy at lumakas. Ngayon kapatid, kung alam mo tama ang iyong pinaglalaban, kung sakaling ikaw itakwil ang magulang mo, itakwil ka ng kapatid mo, nandito kami mga kapatid mo, hindi ka namin iiwanan. No? At darating yung panahon, naniniwala ko na isa sa mga pamilya mo na nanghuhusga sa'yo, isa sa mga kaibigan mo, isa sa mga kapatid mo, ay makakasama natin dito sa ating samahan sapagkat lilitaw at lilitaw pa rin na ang ating mga layunin ay sadyang napakabuti sa harap ng Diyos, sa harap ng tao. Kaya mga kapatid, huwag niyong aalalahanin yung mga naririnig ninyo, lalo na siguro dapat na lang siguro i-consider na lang natin, hindi naman nila tayo kilala at lalong hindi pa nila alam yung natutunan mo sa natututunan nila. So ganun pa man, ang sekreto para sila ay maniwala na tayo ay nasa mabuting grupo, gumawa po tayo ng mabuti, magsalita tayo ng mabuti, mag-isip tayo ng mabuti, gumawa tayo ng mabuti, hindi lamang sa loob ng ating tahanan, lalong-lalo na sa ibang tao, no? So, doon pa lang may papakita na natin na ang samahan na pinasok ng bawat isa sa atin ay isang samahan na nagtuturo ng mga magagandang asal, magagandang gawa, magagandang bagay at mga magagandang plano sa buhay. Kaya mga kapatid, sa oras na ito,
ako'y nagpapasalamat. Tulad ng sinabi ko, ano man ang mangyari sa'yo, itakwil ka man, at kung ikaw ay nag-iisip baka hindi ako patirahin o tulungan ng aking mga kapatid, huwag ka mag-isip ng ganun. Tayo mga kapatid ay hindi nagtayo ng grupo para magkanya-kanya. Sa anumang ispeto, sa anumang paraan, ang bawat isa ay dapat magtulungan, no? So, dapat ang bawat isa sa atin ay tignan, tulad ng sinasabi ko palagi, kapag tayo ay nasa seminar o nasa mga pagkakatipon ng ating samahan, tayo ay magtinginan, magtulungan, magmahalan, na tayo ay higit pa sa magkakapatid. So, sa ganung paraan, may papakita din natin sa iba na ang ating palang samahan ay isang samahan na kung saan nagtutulungan, nagmamahalan, no? So, sa oras na ito mga kapatid, isang dako man ng lugar dito sa Pilipinas, kayo naroroon at nakikinig ng ating Sermon of Supreme, sana lagi niyong tandaan na hanggat ako ay nagtuturo ng kabutihan, huwag tayong manlamig. Bakit? Natural lamang na tayo ay dadanas talaga ng mga pagsubok, lalong-lalo na yung mga panghuhusga na galing sa ibang tao. No? Hayaan natin sila. Bakit? Walang mawawala sa atin. Sa kanila mayroon. Alam mo kung ano? Ang mawawala sa kanila yung pagrespeto. No? Kung ikaw, siyempre hindi naman, kaya nga dito sa atin, tinuturuan natin ng bawat isa na huwag manghusga. Kasi bakit? Pag nanghusga ka, ibig sabihin, nawawalan ka na ng respeto sa iba. So, yan ang hindi na siguro nila na pag-aaral. Kung napag-aaralan man nila sa reliyon, siguro hindi nila pinapasok sa utak nila, no? Kasi kung talagang sila ay religyoso, sila ay dapat doon pa lang sa paghuhusga sa kapwa, hindi nila gagawin yun eh. Minsan mas nakakapulot pa nga tayo ng magagandang aral sa isang grupo na kung saan maganda ang layunin, no? Titignan tayo sa panlabas. Porket ba ang inyong supremo ay hindi nakakotse at hindi nakabarong, minsan ang tingin ng iba ay tayo ay sabi ko nga, wala itong pagkakaiba sa buhay ni Jesus Christ, no? No? Wala itong pagkakaiba ng ibang mga naging lingkod ng Diyos. No? Bagamat sila ay nangangaral, sila ay tuturo ng mabuti, sila ay nagpapagaling, pero ganun pa din, may naririnig pa rin ng mga hindi magaganda mula doon sa mga taong marurumi yung mga isip, marurumi yung mga puso, marurumi yung mga mata. No? Kaya mga kapatid, ako'y nagpapasalamat at sana lalo pa natin pagtibayin ang ating pagsasama-sama na mayroong tunay na pagkakapatiran. No? Isang tunay na magkakapatiran na kung saan ang iniisip ay yung kinabukasan ng ating inambayan. Kaya nga, doon sa mga kaibigan ninyo, kahit nasa FB, mga kaibigan, pwede nyong pasahan ng ating doktrina, pwede nyong i-invite. Invite nyo mga kapatid. Huwag tayo magsawa na umakay sa ibang tao. Yung ibang tao nga, inaakay natin papunta doon sa inuman eh. Inaakay natin papunta doon sa kung saan-saan na mga bisyo. Dito akayin natin sila sa ating samahan na kung saan ang samahang ito ay nagtuturo. Hindi lamang para gumawa ng mabuti sa iisang tao, kundi gumawa ng mabuti sa pamilya mo, sa kapatid mo. Kaya nga dito mga kapatid, kapag nalalaman natin na mayroon ditong gumagawa ng hindi maganda sa kanyang magulang, sa kanyang kapatid o sa ibang tao, agad nating tinitiwalag. Bakit? Malaking kahihiyan sa atin, tayo ay gumagawa at nag-iisip at nangangarap ng mga magagandang bagay, tapos sisirain lamang ng ilan nating mga kapatid na hindi sumusunod sa ating alituntunin. Kaya mga kapatid, sana ang bawat isa sa inyo ay mamunga. Tulad ng sinasabi ko palagi, pangit sa isang kahoy o puno ng kahoy na hindi namumunga, no? O sa isang halaman na hindi namumulaklak. Napakapangit. Kinakailangan mga kapatid, tayong lahat ay matutong umani o magtanim, no?
So akayin natin yung ating mga kapatid na sa tingin natin karapat dapat na sumali dito sa ating grupo. Alalahanin nyo palagi na dito sa ating grupo maraming bawal. Kaya pipiliin nyo po yung ipapasok natin dito. Dito po dapat na ipasok natin yung mga nakikita natin na dati ng mga mababait. Ngayon, doon naman sa mga kahit hindi mabait o talagang at gustong sumali, kinakailangan talaga pangaralan. Kaya nga ang iba sa atin dito bagamat sila'y baguhan, sila ay pinapangaralan natin para matuto sila ng mga bagay-bagay. So muli, ito po yung lingkod, Epifanio Labrador, na nagsasabing mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Muli po, ito yung lingkod, Epifanio Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Brotherhood. Huwag niyo pong kalimutan ang ating YouTube channel. Click the bell button para updated kayo sa ating latest videos at i-like at mag-comment at pakishare na rin sa ating mga kapatid. Muli po, itong yung lingkod, Epifanio Labrador, na nagsasabi, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.